May good news ako sa'yo, bungad ni Alexis. She had wanted to resign, pero maaari siyang makasuhan ng breach of contract. May pinirmahan siya kasing kontrata at nakasaado na hindi siya maaaring mag-resign sa loob ng 6-month period, maliban na lang kung emergency reason. Mahirap nga naman kung maya ay nagpapadala ang head office nila sa Manila ng replacement staff para sa mga nagbibitiw na empleyado. Good news? Ang good news lang may kukonsider niya ngayon ay ang mabalitaan kay Bernadette na kinukondo ng bangko ang pagkakautang ng kanyang mga magulang at hindi na maiimbargo ang kanilang bahay at lupa. Pero alam niyang imposible yun. Ano yun? Tanong niya just to be done with it. Naikuha na kita ng appointment kay Anthony. Bulalas nito. Good news nga dapat yun kung noon yun. Noong time na desidido pa siyang makapag-asawa ng mayaman. But now that she has fallen to Anton, who cares about Anthony? Hindi na mahalaga sa kanya ang malaman kung ano ang sadya ni Anthony sa kanya o kung magkano ang nakahanda nitong ibayad sa kanya o kung magkano ang makukuhang porsyento ni Alexis. Wala na siyang pakialam kung na-exploit man ang mga kababaihan sa resort na yun. Kiberba niya. Di nga ba't kagabi lang ay natuklasan na yung niloko siya ng mismong may-ari ng resort na yun na natutunan pa man din niyang ibigin. Gusto niyang puntahan mo siya sa suite niya pagkatapos ng shift mo rito. Kakayanin mo kaya? Kakayanin ang alin? Ngumisi ito. Huwag kang mag-alala. Mabait si Anthony. Saka gusto ka niya. Kaya jackpot ka sa kanya. Talaga lang ho. Bahala sa kanya. Nasa suite C211 siya. Sa Coconut Palace. Jot it down. Baka makalimutan mo. Hindi ako ulyanin. No? She retorted. Tinalikuran niya ito. Sumilong siya sa isang malaking payong. She pondered for a moment. Kakayanin ba na talagang pumunta sa suite ng customer at service na ito? Parang ang baba ng tingin niya sa sarili. Kahit pa sabihing masahe lang ang gagawin niya rito. But what the heck? Di nga ba't nagdesisyon na siya noong nasa Ilocos pa siya? Nakakalimutan muna niya ang kanyang mga prinsipyo at maghahanap ng mayamang mapapangasawa. Pero nang makilala niya si Anton at umibig rito, napagtanto niyang mahalaga ang kanyang prinsipyo at dahil din dito ay muli niyang aabandonahin ang kanyang prinsipyo sa buhay dahil niloko siya nito. Itutuloy na niya ang plano niya. Kung mabait nga si Anthony gaya ng akala nila ni Alexis, it may work out. Baka umubra ang karisma niya rito. Kakaibiganin niya ito hanggang tuluyan ng mahulog ang loob niya rito. Pero kung gagawan siya nito ng masama, masusubukan niya rito ang mga natutunan niyang techniques sa self-defense sa karate class na isa sa mga PE niya sa college. At pwede siyang tumakbo at sumigaw ng ubod lakas gaya ng ginagawa niya sa tuwing sumasama siya sa mga rallies and demonstrations. Pagkatapos ay mag-iimpake siya at lilisanin ng sila na yun at babalik sa Ilocos at tatanggapin na ang mapait na katotohanan na hindi na sa kanya ang kanilang ancestral house. Uuwi siya sa Ilocos na bigo at luhaan pero hindi dahil hindi siya nakahanap ng milyonaryong mapapangasawa, kundi dahil umibig siya kay Anton na nagkukubli pala sa isang balat kayo. How dare him? Isa pala itong milyonaryo. Wala sa itsura nito. She just can't imagine him wearing a coat and tie with his long hair and drug looks. Di ba dapat masaya siya dahil nakatagpo nga siya ng milyonaryo sa islang yun? Di ba yun ang ipinunta niya rito? At hindi lang milyonaryo ang natagpuan niya, kundi pag-ibig. By what is seeing in anger? Dahil niloko siya nito, naging tapat siya rito. Hindi siya naglihim dito. Pero hindi nagang tapat ito sa kanya. Inilihim ito sa kanya ang tunay nitong pagkatao. Come to think of it, umibig pala siya sa isang balat kayo. Would it make any difference if she has known from start that he is the owner of the island resort? Would he have given him goosebumps and made her bills ring and see fireworks? Hindi na niya malalaman ang sagot sa katanungan niyang iyon dahil hindi ito naging totoo sa kanya. Kaya naman siya nagagalit dito. Inabandona niya ang kanyang plano para rito. Mas pinakinggan niya ang kanyang puso na walang itinitibo kundi ito. Pero anong ginawa nito? Niloko lang siya nito. She glanced at the poolside bar. Nasa pwesto na nito si Anton at nakatingin ito sa kanya. She wondered what he must be thinking. Ano kaya kung i-practice niya rito ang kanyang galing sa pagsigaw sa mga rallies? Ano kaya kung tumuntong siya sa isang bench at ipaalam sa lahat na ang lalaking nagmimix ng drinks sa poolside bar ay ang mismong may-ari ng resort na yun? Pero alam niyang hindi niya magagawa yun. Just because he deceived, he didn't give her the reason to deceive him also. He loved him so much to do that. Hahayaan na lang niya ito sa drama nito.
Hayaan niya kung gusto nitong itago sa buong mundo kung sino ito. Miss, I'd like a curd, please. Anang lalaking nakahilata sa isang bench malapit sa kinaroroonan niya. When the query coming up, she forced a smile. She didn't want to be near Anton. Not if she could help it. Pero wala na siyang nagawa kundi ang lumapit sa poolside bar para kunin ang decatur ng customer. She could see that he's watching her intently as he approached the bar. Tama ba ang nakikita niya? There was extreme anguish in his eyes and his face was gloomy. Tahimik niyang isinulat ang order ng customer sa order sheet at walang kibong iniabot nito sa kanya. Anong pinag-usapan niyo ni Alexis? Tila nang uusig na sabi nito. Nakita pala nito na magkausap sila ni Alexis. Luminga siya at naghanap ng idadahilan para lumayo rito. Nakita niya si Jessa sa beach na tila lifeguard na nakatanghod sa mga nagsasunbathing. Hindi siya pwedeng magdahilan na tutulungan niya ito. Dahil hindi naman ito busy. Pero bakit kailangan niyang tumakbo? Kung kaya niya si Anthony, kaya rin niya si Anton. Ano bang pakialam mo? She hissed. May pakialam ako. He also hissed. Oo nga pala yan. Sa'yo nga pala ito. Sarcastic na sabi niya. Ang ibig kong sabihin, may pakialam ako sa'yo, sa kaligtasan mo. Salamat sa concern mo, pero kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Saka covered kami ng insurance, diba? Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako maghahabol ng danyo sa'yo kapag may nangyaring masama sa akin sa islang ito. Ginagap nito ang kanyang palad at hinaplos-haplos iyon. Sanaya, makinig ka sa akin. Walang kinalaman ito sa insurance o danyos. Ang involved lang dito ay ikaw at ako. Nang nangyari ito sa atin kagabi at ng mga naunang gabi, ay araw mula nang magkakilala tayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may mangyayari sa iyong masama. Gusto niyang maiyak sa tuwa. Si Anton na nakilala niya ay nasa kanyang harapan at kausap ngayon. Ang bartender na may killer eyes, ang sexing lalaki na kalaro niya sa tennis at hindi ang Anton na may-ari ng Island Star. Walang mangyayaring masama sa akin. Panigurado niya. Magmamasahe lang ako ng customer. Kailangan kong kumita, diba? Saan ang sweet ng customer mo? Coconut Palace 211. It's 100,000 a day. Mayaman nga ito. He quipped. Swerte ko pala. Sambit niya. Let me cover the place. It's yours. Call. And while you are at it, bakit hindi mo rin bigyan ng aumento ang mga security? Ginawa ko na. He informed her. He gave her hand one last stroke of tenderness. Pagkatapos ay binitawan ito yun at nagmix ng dakiri. Inilagay nito yun sa tray niya. Kaagad niyang dinampot ang tray at tinungo ang kinaroroonan ng customer na may order na yun. Baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at mayakap niya si Anton dahil sa ipinakikita nitong concern sa kanya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakadama ng pangambi. He had always been adventurous. Puro mapanganib na sports ang kinalolokohan niya, gaya ng skydiving, motorcross at car racing. Mas natatakot pa siya noon na baka mahalin lang siya ng isang babae dahil sa yaman niya at hindi dahil sa kanya. Pero ngayon, bakit takot na takot siya dahil lang sa isang nakapinit na pinto? Kasama ang mga security kanina pa sila nakatunghay sa labas ng suite ng C211 ng Coconut Palace. Dahil si Sanaya ay nasa loob niyon. Si Sanaya na minahal siya, hindi dahil sa milyonaryo siya. Kahit alam niyang smart ito, kahit alam niyang kaya nitong pangalagaan ng sarili nito, kahit alam niyang may kaalaman ito pagdating sa self-defense, still hindi siya mapakali. He just wish na sana walang mangyaring masama rito, na hindi ito pagtatangkaan ni Anthony na yun. Gaano na siya katagal sa loob? Pabulong na tanong niya sa head ng security. Mga 30 minutes, sir. Sagot nito. It was the longest 30 minutes of his life. Kung minamasahe nga ni Sanaya ang Anthony yun, malamang ay abutin ito ng mahigit 1 oras sa loob. Pero kung itinulto nito ang plano nito na makasilo ng mayaman, tiyak na magtatagal pa ito para mahuli ng tuluyan ang loob ni Anthony. Kahit alin sa dalawa ay ayaw niyang mangyari. He also deployed some security near Andromeda Gym. Kung may mangyayaring sa loob ng suit C11, kaagad na huhuliin si Alexis at ikukulong sa security office. Ikakansila niya ang kontrata nito sa pagpapatakbo ng gym sa resort at titiyakin niyang mapaparusahan ito ng batas. Hindi niya talaga hahayaang gamitin ang resort nila bilang front ng anumang illegal na aktibidades. They thought they heard Sanaya's voice, but they couldn't comprehend what she was saying, kaya naman automatikong inilapat nila ang kanilang tenga sa pinto. He couldn't believe his ears. Ano ba, Anthony? Wala sa usapan ng ganyan. Sanaya was saying, huwag. Pagkatapos ay minarinig siyang boses ng lalaki at pagkalabog ng kung anong bagay, pasukin niyo na, utos niya.
Kaagad na na-swipe ng isang security ang Mastercard sa slot ng 7 at bumukas yun. Mabilis na pinasok ni Leon kasunod niya. The street was enormous with white as a dominant color. It was a creamy white carpeting with furnitures and pictures, mostly in white. At tila binagayan pa yun ang suot ni Anthony ng white jockey brief. Nakabulagta ito sa sahig, katabi ang isang basag na puting lampshade. Nasa isang sulok naman ang nangangatog sa takot na si Sanaya. Suot nito ang uniformeng bigay ni Alexis. She has seen her naked. Pero mas natutuwa siya na makitang may suot na damit ito. Kaagad na nilapitan niya ito. Okay ka lang, anong ginawa niya sa'yo? Magkasunod na tanong niya. Help, paghingi ng saklolo ni Anthony. Ako ang tulungan niyo. Ako ang biktima rito. Hinataw ko siya ng lampshade. Ani Sanaya. Nagpilit bumangon si Anthony. You bitch, pagmumura nito. Ano ba ang nangyari? Usisa niya. Nilapitan ako ng manager ng gym na si Alexis. Sinabi niyang interesado sa akin ang babaeng yan. Nakahanda naman ako magbayad kahit magkano. Kaya nagtaka ako kung bakit nag-iinartingan kanina. Sumbong ni Anthony. Bakit ba ikaw nag-iimbestiga rito? Di ba ikaw yung bartender sa poolside bar? Ako nga. Muli niyang binalingan si Sanaya. Nasaktan ka ba? Okay lang ako. She assured him. Ang totoo niya ng usapan niya ni Alexis ay masahe si Sir Anthony. Hindi yan ang ini-offer ni Alexis sa akin. Sabad ni Anthony. Nagkabayaran na ba kayo? Tanong niya. Hindi pa. Kaagad na sagot ni Anthony. Inalayok niya ako ng malaking halaga. Lahat ni Sanaya. Dahil ang sabi ni Alexis, gusto mo ito, depensa ni Anthony. Tinulungan niyang tumayo si Sanaya at inalalayang palabas ng suite. Nilingan niya ang mga security. Pagkabihis ni Anthony, dahil niyo siya sa opisina ko, pati si Alexis. Makapangyarihang utos niya. Opisina mo? Wait, pigil ni Anthony sa kanila, pero tinalikuran nila ito. Binalingan ito ang isa sa mga security. Di ba siya yung bartender? Siya nga, narinig niya ang sagot ng security. Salamat, usan niya. Hindi mo ako pinabayaan. Magagawa ko ba yun? Isinakay siya nito sa isang golf cart at pinaandar yun. Alam na niya kung saan sila patung. Nang lingon niya ang Coconut Palace, nakita niyang palabas ang nakabihis ng si Anthony kasama ang mga security. Sa kabilang banda nasulyapan niya rin si Alexis na ini-escorta ng ibang grupo ng security patungong security office. Di ba dapat pumunta ka muna ron? You're the boss, kailangan ka na ron. It could wait, pero hindi makakapaghintay ang sasabihin ko sa'yo. She wondered kung ano ang tila napakahalagang sasabihin ito. She waited for him to speak up, pero tahimik ito habang binabagtas nila ang daan patungo sa guest house na tilutuluyan ito. Ilang sandali lang, nasa guest house na sila. Minabuti niyang sa labas na lang sila mag-usap. Ayaw niyang pumasok sa loob ng bahay. Maaalala lang niyang kasinungalingang ginawa nito. Dito na lang tayo. She motioned at the veranda. Tinungo niya ang railing sa tinanawang karagatan. It was a sight of behold. Pero hindi sa gaanong tiyempo na nagpipintong magkaroon sila ng konfrontasyon ni Anton. Hinarap niya ito. Ano ba ang sasabihin mo? Sanaya, he started to speak. Anton cut it out. Sa palagay mo kaya, maniniwala pa ako sa sasabihin mo. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi mo sinabi sa akin na sa iyo ang islang ito. Sanaya, hindi ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi ang totoo. Ano naman ang kinaiba nun? Hindi ka naging tapat sa akin. Paano pa ako papaniwala sa mga salita mo ngayon? Ganito, he kissed her then, para itikom niya ang kanyang bibig. Sanayam kanig ka sa akin. Mahal kita, totoo ang sinasabi ko. Kaya maniwala ka. Totoong mayaman ako. But a rich man also needs love. At sa'yo ko lang nadama yun. Lihim siyang napangiti. Tama ang kaibigan niyang si Bernadette. Kailangan din ng mga mayayaman ng pag-ibig. She studied his face, but all she found was love shining through. No deception, no lies, only the truth of his feelings for her. Hindi pa rin siya bumigay kaagad. Pero ang tingin mo sa akin isa akong opportunista na gustong makasilo ng mayaman. Kaya hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Muli siyang hinalikin nito. Forgive me. I really thought it didn't matter. Pero nagsasabi na ako ng totoo ngayon. I love you. He professed. I need you. Kailangan kita sa tabi ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana nalinis ang resort sa maling gawain ni Alexis. At hindi nagkaroon ng umento ang mga waitress at mga security mo. Hindi lang yun. Gusto ko ang kaprangkahan mo, ang prinsipyo mo, at napapasaya mo ako kapag kasama kita. Kung maniwala man ako sa iyo ngayon, maniniwala ka naman kaya na hindi lang ang yaman mo ang habol ko. Di nga ba't nasabi ko mismo sa iyo na gusto kong makapag-asawa ng millionaire bachelor,
Hindi ba ako mukhang pera sa tingin mo? Hindi, dahil nagustuhan mo ako bilang simpleng bartender lang at hindi dahil mayaman ako. Hindi kita nagustuhan bilang simpleng bartender. Hindi. I thought it was her turn to kiss him with a silencing kiss. Gently but firmly. Anton, hindi kita nagustuhan. Ulit niya. Minahal kita kahit na bartender ka lang. Nagtungo ako rito para humanap ng taong makakatulong sa akin, pero ikaw ang natagpuan ko. Kaya inihanda ko ng sarili kong mawala ang bahay at lupa namin. In fact, tatawagan ko na sana ang best friend kong si Bernadette at sabihin ng tungkol sa'yo. O Sanaya, nalunod ito sa kaligayahan hindi lang sa nalamang mahal niya ito, kundi pinagkakatiwalaan na niya uli ito. He could feel it in her kisses. I love you so much. Mabuti na lang at ako ang natagpuan mo at hindi isa sa mga guest. Magpapakasal tayo kaagad. He proposed at papupuntahin natin dito ang best friend mo para maging maid of honor mo. I don't have a ring with me right now, but will you marry me? Yes, 1,000 yes. Yes, basta ba malinaw na magpapakasal ako sa iyo, hindi dahil sa pera mo. Pero huwag ka, babala niya. Istrikto akong asawa at ayaw kong may naaapi sa mga tauhan mo, lalo na ang mga babae. Sisiguraduhin kung ibibigay mo sa kanila ang tamang sahod at lahat ng mga benepisyo. Ikaw na nga ang matagal ko nang hinihintay at ikaw rin ang matagal na nilang hinihintay sa opisina mo. Pagbibiro nito. Kaya mabuti pa, pumunta ka muna roon para sentensya na yung dalawa. Just promise me you're not going anywhere. I won't. Just go. Pagtataboy ni Rito. Let me have one more kiss. Hear it nito. Mr. Anton Cosme, you have a lifetime to do so. She teased, but she kissed him anyway, and she knew she was kissing her soulmate, her destiny.